maganda ang system law. Dito, may mga bagay. Sa gitna ng isyu ng kuryente, isang patalastas ang lumabas. Ang actress na si Judy Ann Santos, ipinapaliwanag ang systems loss ng Meralco. Ganun din ang Meralco. May system loss charge. Lahat ng distributor ng kuryente, Cebu, Davao. Mensahe raw ito mula sa kumpanyang First Philippine Holdings, isang kumpanyang pagmay-ari rin ng pamilya Lopez. Nakikita po natin na si Juday ay katulad po ng mga consumers na bibiktima lamang po ng Meralco. Kapagkat wala naman pong alam talaga si Juday sa operasyon ng isang public utility gaya ng Meralco. At nang siya ay kunin, ay isang script lamang ang kanyang binasa. Siguro masyadong effective si Judy Ann para maapektuhan sila. Kasi hindi naman martial law ang dineclare ni Judy Ann Santos. Bakit ang daming pumapapel, nakikisawsaw at naliligalig. Sa halip na makatulong sa Meralco ang patalastas, tila mas mapupulaan pa sila dahil dito. Bakit naman iahambing ng Meralco yung negosyo ng yelo sa negosyo nila? Yung negosyo ng yelo ay maaaring matumba kinabukasan. Ang Meralco, malugi na ang mga bangko, hindi po malulugi ang Meralco sapagkat gaya ng ibang distribution utility, ginagarantihan po ito na mababawi ng may-ari ang kanilang pamumuhunan at meron pang kita sa pamamagitan ng inapprove ng ERC na ating rates per kilowatt hour. Ang systems loss na makikita sa ating electric bill ay ang pagbawi sa halaga ng nawalang kuryente. Itong system loss, nahati ito sa dalawang major component, yung technical loss. Ito yung losses na nagbubuhat sa mga facilities na ginagamit namin mula doon sa linya at saka yung mga power transformer saka distribution transformer. At yung non-technical losses naman, so ito naman yung sanhi ng mga pagnanakaw ng kuryente, yung maling pagbasa, maling pag-compute ng billing. At majority rito nasa pagnanakaw ng kuryente. Dagdag pa ni Ricky, dahil sa pagpupursige ng Meralco, napababa nila ang singil ng systems loss noong taong 2007. Nakasaad sa Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Transmission Lines Materials Pilferage of 1994 ang babayaran para sa systems loss. Gaano man daw kalaki ang pagnanakaw sa kuryente, 2% lang sa binabayaran ng consumer ang nakalaan para rito. Dapat nga ba itong ismolin? Nakilala ng investigador si Irma Pajardo, barangay health worker sa Muntinlupa. Para mabawasan ang bayarin sa kuryente, todo tipid ang ginagawa ngayon ni Irma. Lalo po sa araw, papatayin po namin lahat ng dahil nung tumaas po ang bill namin, talagang kulang na lang po mahila ng Meralco yung aking kontador. Kaya ang ginawa ko po, hindi na kami namamlansya ng damit. Basta pagkalaba po, hanger ko na lang para hindi na po paplansyahin. Tapos po, sa gabi po, kami na lang umakat dito. Sa baba kami para hindi na kami gumamit ng electric fan. Uso sa kanilang lugar ang pagnanakaw ng kuryente. Minsan nanggagalit din ako dyan, meron din nagja-jumper dyan. Hindi natin mawawala ho yun Sinasabi ko lang sa kanila, maawa naman kayo sa akin kasi ako may kontador, papasok naman sa akin yun. Sabi naman niya, paano naman papasok sa iyo yun? Meron ka ako yung loss system na nakalagay sa resibo Di siyempre sa akin yung kinakaltas. Saan kukunin yun? Isa lamang si Irma sa mga Pilipinong hirap man sa pagbabayad ng kuryente, nagtitiis kesa naman mandaya. Hindi siya kasama sa tinatayang halos 200,000 Pilipino na nagnanakaw ng kuryente. Ayon sa Meralco, iba't ibang paraan ng pagnanakaw ng kuryente. Nakilala namin ang tatawagin nating si June, simpleng mamamayan na may mga ordinaryong gawain sa araw-araw. Pero natuklasan namin na may hindi ordinaryong gawain pala si June. Yung suka sa kasin, pinag-ahalo ko tapos nilalagay ko sa bote. Tapos ni-shake ko siya. Tapos ko i-shake, saka ko ngayon tatanggalin yung kontador tapos saka ko bubuksan yung kontador. Kasi yung mga umiikot-ikot sa loob, yun yung nalalagyan ko, papatakan ko ng mga... Yung suka sa kasin, papatak ko ron. Ang asin at suka nakapagdudulot ng kalawang sa kontador.
Kapag nagkakakalawang ang metro, babagal daw ang pag-andar nito. Malalaman naman sa bill yun eh. Kung kunyari, mataas yung bill mo, pangalawang bill, yan, medyo bababa na yan hanggang pababa ng pababa. Hanggang sa wala na siyang mabasang bill. Pero nung isang taon na huli ng Meralco si June, ang kapalit ng kanyang pagtitipid, 20,000 multa sa Meralco. Sa Quezon City naman nakilala namin si Boy Jumper. Siya raw ang takbuhan ng mga walang kuryente sa kanilang lugar. Kung may lumabas sa akin tao, walang kuryente, lilinyahan ko. Kakabit siya may poste. Ibig pagka sariling linya, 1,000 ang binabayad nila. Pati wire niya kasama. Akyat bubong ang trabaho ni Boy. Sa bubong siya kasi dumadaan para maabot ang mga poste. Mula sa transformer ng Meralco, dumadaloy na ang kuryente sa mga bahay-bahay dahil sa kinakabit ni Boy na kable. Pag may lumabas sa akin dito, walang ilaw, kakabitan ko sila. Maglilinya ako muna sa poste hanggang dito. Tapos magkakaroon na sila ng ilaw. Pero ang ginagawa ni Boy delikado. Ito ay napakadelikado kasi mga live yung mga linya na yan eh. So anytime na konting pagkakamali nila, malalagay sila sa panganib na pwedeng ikasanhi ng kanilang pagkamatay or mga major injuries. Meron mga pagkakataon na ito yung nagkokos ng sunog. Ang ibang pandaraya nagsisimula raw sa mga tagabasan ng Metro na Meralco. Ito ang ibinulgar sa amin ng tatawagin nating si Waldo, dating tagabasa ng Metro o meter reader ng Meralco. Binababaan namin yung konsumo nila sa gadget, tapos bibigay sila ng parang kapalit ng ginagawa namin. Imbis na babayad sila ng 5,000, gagawin na namin 1,000 na lang. Ang tawag namin doon is control reading, and sa Tagalog naman as alaga. So buwan-buwan kami nag-reading ng metro nila, so alam na namin kung ilang average yung ilalagay namin consumption sa kanila. Pero yung lakas ng kuryente na ginagamit nila, is depende sana kung gaano kadaming appliances ang gamit nila sa isang bahay. 200 piso ang singil niya sa bawat bahay noon. Yung mga meter reading contractor na nagre-resort sa maling pagbabasa, yung deliberate na minamali ang basa, natanggal na yan sa Meralco. Ayon sa Meralco, taon-taon umaabot na sa tinatayang higit 4 na bilyong piso ang presyong katumbas ng nawawalang kuryente sa mga kabahayan pa lamang. Pero hindi naman daw nagpapabaya ang Meralco. Doon sa mga customer na uhuli namin nagnanakaw at pinagmumulta namin, whatever recoveries na nakukolekta namin sa mga customer na nahulihan nagnakaw, nire-report namin sa ERC yan. At ibinabalik namin yung whatever amount na nare-recover, ibinabalik namin yan. Patuloy pa rin ang mga kagaya ni Irma sa pagtitipid ng kuryente. Pero ang pandaraya ng iba, pasandin niya dahil sa system flaws. Kung maaari sana, wag na maikarga sa amin yung mga system na nawawala sa kanila. Kasi hindi naman kami ang gumagamit nun eh. Bakit sa amin, ipinapasa?